Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Ang videong inyong napapanood ay kuha sa CCTV kung saan 4 na kawani ng barangay ang sapilitang kinaladkad ang isang residente sa Caloocan City. Ang dahilan ng pag-aresto dahil lamang sa aso na ito na hindi naman niya pagmamay-ari. Ang kanyang kasalanan, hindi raw siya tumutugon sa patawag ng barangay patungkol sa inirereklamong aso. Ayon sa batas, maaari lamang imbitahan ng barangay ang isang residenteng inirereklamo, subalit hindi nito pwedeng sapilitang kaladkarin ang tao. Hindi rin basta-basta pwedeng mang-aresto ang barangay, maliban na lang kung ito ay citizen's arrest, kung saan aktual na naaktuhan ng isang tao na isinasagawa ang isang krimen. Subalit sa kasong ito, sapilitang kinaladkad ang lalaki mula sa kanyang safe space at saka inaresto. Kaya ang bitag nagpadala na ng investigador sa tanggapan ni Caloocan City Mayor Along Malapitan upang idulog ang reklamo ng panlalabis at mga abuso ng barangay na nag-ugat lamang dahil sa isang aso. Sa taong ito nagsimula ang lahat. Siya ang landlord ng biktima na tinago namin sa pangalang Miguel. Nahagip ng kanyang CCTV ang lahat ng mga pangyayari. Dahil dito, nabunyag ang mga kapalpakang ginawa ng barangay na sana ngayon ay nananatiling lihim. Sumilip po ako through our balcony dito sa balkonahe. I saw it at rinig na rinig ko po kasi clear na clear naman po eh. Sabi ko, paano si Bento? Tapos sumasagot siya, wala akong ginawa, wala akong kasalanan, di ako nakapatay, di ako nagnakaw, hindi ako kriminal. Tapos yung kapitana nagalit, sumasagot-sagot ka pang gago ka. Sige, posasan nyo. Kung ayaw sumama, kalad ka rin nyo. Nakakatroma yung ganun. Out of nowhere, kahit nga ang police cannot arrest you just like that without a proper arrest warrant and without reading you your Miranda rights. Napaka-unprofessional conduct unbecoming of a public official, any public servant, diba? Ang asong ito ang dahilan kung bakit inaresto si Benny. Ilang beses na raw itong inireklamo sa barangay dahil sa mga residenteng hinabol at kinagat nito. Subalit, paglilinaw ni Benny, hindi niya ito pag-aari. Bidong! Pero dahil siya raw ang nagpapakain dito, siya ang pinagbuntunan ng barangay sa mga reklamo. Yung aso na iniwan lang dyan, tapos naulanan sa labas, naawa ako. Nilagyan ko pa ng plywood doon sa labas. Tapos binibigyan ko ng pagkain kasi umalis nga iniwan ng yung may-ari ng aso, naawa kami kasi sabi ko parang tao din yan eh. Ba't iniwan na lang doon basta-basta? Si doktora, nagbibigay din ng pagkain sila, binibigyan namin sa labas. Sa kuha ng CCTV camera na ito noong gabi ng February 28, makikita ang isang lalaking nagbibisikleta nang bigla itong habulin ng alagang aso ni Benny. Ang lalaking nagbibisikleta ang kagawad pala ng kanilang barangay na si Anthony Magalona. Nung gabi na yon, dumaan siya, hindi ko naman sa kilala na kagawad siya eh. Sabi ko, hinabol daw ng aso. Lumabas ako. Sabi niya, hinabol ako ng aso mo. Sabi ko, nakatali yung aso. Hindi mo kilala, kagawad ako dito. Sabi ko, hindi kita kilala kasi hindi naman ako may lumabas dito eh. Sabi ko, hindi ko aso yan. Ang sabi sa akin, sa akin na PI ka, GAGO ka, ikaw nagpapaligo, sabihin mo, hindi sa'yo aso yan? Matapos umalis ng kagawad, bumalik raw ito makalipas ang ilang minuto. Kasama na ang 3 mga kalalakihan at saka isinagawa ang pag-aaresto. Habang nagluluto ako doon sa loob ng shop, may sumisitsit. Paglingon ko nandiyan sa gilid, kinakawayan ako. Lumapit naman ako, may dala akong kape. Sabay, sinunggaban ako. Sinuntok ako ng
kagawad at saka sinakal. Pati yung kapatid niya si Robin Magaluna, nagsuntok sa ulo ko at saka yung tanod, sinakal ako. Awang-awa ako sa sarili ko. Parang hindi ako makapagsalita na, parang gusto ko magsalita na hindi ko maibigkas yung anong sakit na ginawa na sa akin. Parang natanggalan ako ng karapatan sa pagkatao ko na gano'n. Hindi ko masabi, sa ganun lang, halos patayin ako nila. Kaya ang reklamong ito, agad idinulog ni Benny sa bitag. Wala pong arresting power ang barangay. Barangay can only extend invitation unless may nakita silang krimen na naganap, then they can do a citizen's arrest. If you're just simply invited, you can refuse. But if you're being arrested on-site, citizen's arrest, pwede yun. In this case, nakita po natin sa video, nilapitan siya. Sinablot agad nitong naka-baseball cap na may sukbit pa ng bat. Binugbog po siya. Pilit po siya kinaladkad. Kidnapping na po yan eh. This is gangster type. Ano bang ginawa niya? Ang kinikwento sa akin ng Barangay 77, nagkasigawan ho sila at nagkamurahan. Nagmura ho si alias Ben. Ngayon, pag minura niyo po ang barangay officials at sinabi niya at alam niya na barangay official siya, pwede hong magkasi ng disobedience to person in authority. Wow! Disobedient to the authority. Wow! Wow! Double wow! I'm so impressed for disobedience to the authority kaya pwede mong pagbuhatan ng kamay. Ang the best way na pwede nilang gawin kung may ginawa man yung tao, halimbawa, invite nila. Tama. It's not the most extent na pwede nilang gawin. Tama. Sa situation na yun. Ngayon, disobedience to person in authority. During the time naman ho kasi, wala namang valid ground to effect an arrest. Kasi para makapag-aresto ka, katulad nga na nabanggit ni Sir Ben kanina, kailangan may na-violate ka na batas o ordinansa. At ang imposable penalty na dapat na ito ay dapat mayroong imprisonment. Pero most of the time, yung mga ordinansa kasi ng mga city government natin, pagdating sa mga aso, ganyan, fine ang mga ini-impose na penalty dyan eh. Pwede naman nilang i-coordinate na lang sa animal pound. Tama. Stray dogs to, o baka po pwedeng yung regulatory powers ninyo, i-impound na lang ninyo yung aso. Pending yung tawag ito pagdating ng tunay na may-ari. Marami ng mga reklamo ang idinulog sa bitag hinggil sa panlalabis ng ilang kawani ng barangay sa kanilang kapangyarihan. Ang mga residente, sa halip padalhan ng imbitasyon, inaaresto. Isa na rito si Jason Gonzaga, 17 araw na piit sa bilangguan dahil sa isang krimen na wala siyang kinalaman. Ang umaresto sa pobre, sitio leader ng kanilang barangay. Wala kang karapatan o maresto. Ang tanging magsiserve ng warrant ay pulis, hindi ikaw. Mali yung inaresto ninyo. Paano to? Pinarusahan ninyo. Nakulong ng 17 days. Pinalaya ng hukuman dahil mali. Gusto kong makita ang pagmumukha mo. Gusto kong makita kung bakit nagawa mo to. Sigurado ka. Wala ka namang kasamang pulis. Ang pulis lamang o NBI ang tanging may karapatan mag-aresto dahil utos ng hukuman. Hindi po pwedeng i-assign ng pulis sa'yo. Kaya pati yung mga pulis niya, pangalan nila, gusto kong malaman yan para mapaabot kay Chief PNP. Mapatawag yan. Kasama ka. Mahigit isang buwan namang nakulong ang mister ng ginang na si Mamerta. Ang kanyang asawa na si Alfredo Yabut inimbitahan lamang sa presinto, subalit nauwi ito sa pag-aaresto. Well, when you say turnover, was he arrested? Was he invited? Kompleto ang nagdala dito. So, Well, okay. Therefore, mali na, imbalido lahat ng nakasulat dito. Kasi kung inaresto ninyo, babasahan yun ito. Yes, tama sir. O hindi nyo inaresto, bakit kinulong nyo? Under custodial investigation. Hindi po pwede yan. Under custodial investigation. Investigation for what? On the basis of what? Sino umaresto? Mali yung proseso ninyo. Imbalido. Pumalpa kayo. You screwed up. Big time. Nakulong siya na hindi mo man lang tinanong kung may abogado siya. Nakulong siya because nagkulang ka. Kaya i-release ko kung inquest case. Na-inquest siya, nakakulong siya ngayon sa kaso sa Rizal. Hindi mo man lang tinanong muna kung ginawa niya yung kaso. The guy suffered so much because dun sa kapalpakan na ginawa mo. Para bigyang linaw ang reklamo ito, sinubukang makipag-ugnayan ng bitag sa Barangay 77, Caloocan City. Subalit, hindi sila sumasagot sa lahat ng aming mga mensahe at tawag. Dahil dito, minarapat na ng bitag New Generation Investigative Team na personal na bisitahin ang barangay para marinig ang kanilang panig.
Sa barangay, nakapanayam ng bitag si Kapitana Carmelita de Guito. Paglilinaw ni Kapitana, simpleng imbitasyon lamang patungkol sa aso ang kanilang sadya nung gabing yun kay Benny. Subalit, tila man lalaban daw ito, kaya nauwi ang imbitasyon sa pag-aaresto. Ang talagang purpose po namin sa pagpunta sa kanya, kakausapin siya, iimbitahin siya para kausapin siya dito sa barangay. Wala naman po talaga kaming plano na pusasan niya, ganun. Wala naman po yan sa plano. Sabi ni Kagawad kasi, nung tinanong ko siya, minura-mura siya, binastos siya. Tapos akmapang may hawak daw kasi, akmang sasaktan siya. Talagang inano niya po, yung niyakap niya kasi nga, baka sasaktan kasi siya. Yun po yung unang hakbang ni Kagawad, pero hindi po niya agad pinusasan, hindi po sinaktan. Hindi po binugbog. Ang sabi kasi sa sa ibang channel, binugbog daw agad. Hindi naman. Itinanggi rin ng Kagawad na umaresto kay Benny ang ginawang pananakit. Napilitan raw silang arestuin ito dahil sa dami ng mga reklamo. Makikita niya naman po doon sa CCTV na nakaakap lang ako sa kanya. Wala po hindi ko po siya sinuntok. Kung may sumuntok man sa kanya doon, di ko po alam kung sino po yun. Kasi may mga may mga galit na sa kanya yung mga tao doon eh. Kung nagbuno kami doon, ko siya, syempre, naglalaban na siya sa amin eh. Kaya tinulungan na nga ako eh. Kung kaya kong mag-isa, hindi naman ako tutulungan ng iba eh. Abaga sa pagdesisyon na namin na pusasan na. Ang dami po complaint po kasi. Ano po gagawin naming aksyon? Hindi na po kami pinapakinggan ng tao. Dahil ang dami na pong complaint eh. Nakabike ako. Nung pagdaan ko, bigla ako sinunggaban ng aso. Pagsunggab sa akin ng aso, kinagat ako rito sa baha. Pagkagat sa akin ng aso, sabi ko, paano yan? Kinagat ako ng aso mo. Tinawanan lang ako ng tao. Hinabol ng aso yung apo kong PWD at kinagat niya nung gabi. Hindi man lang sila nagbigay ng tulong, na nagreklamo pa kami sa barangay, hindi man lang sila nagpakita. Sa mga bata po, hindi naman talaga ligtas kasi nagkaroon po kasi ng phobia yung anak ko po. Ayaw niya na po dumaan dyan eh. Sana po magawan po ng aksyon para hindi na po nakakatakot dumaan dyan. Samantala, ang residenteng ito hindi sang-ayon sa ginawang pag-aresto ng barangay dahil lumabis daw sila sa kanilang kapangyarihan. Inabol ka ng aso? Eh di sana yung aso ang inabol nyo, yun ang pinusasan nyo. Hindi yung tao pupusasan nyo. Dapat kung nga pupusasan nyo, tumawag kayo ng polis. Hindi kayo pwedeng magpusas ng ganyan kasi invitation lang kayo ng constituents ng mga barangay nyo. Hindi yung patawag mo. Kung ayaw patawag, karapatan din ng tao na huwag pumunta. Gumawa kayo susunod na proseso. Hindi yung PPSA nyo, sasaktan nyo pag hindi kayo sinunod. Yun ang mali sa kanila. Ang sinasabi po niya, hindi daw po siya may-ari ng aso. Sabi niya, siya lang yung nag-aalaga, siya lang yung nagpapakain, tapos siya lang daw po yung gumamod kasi maraming galis daw yun nung araw. Tapos sabi ko, anong tawag mo doon? Depensa naman ni Benny. Sinubukan na raw niya noon lumapit sa barangay patungkol sa inabando ng aso, subalit wala naman daw nagawa ang barangay dito. Pumunta ako ng barangay, humingi ako ng tulong doon na ipakuha na yung aso na yan sa amo niya. Yun ang sagot sa akin ni Kapitana. Puno na daw ang impounding. Ako hindi ko naman alam ng salitang impounding yan eh. Siya nagbigkas sa akin na puno na ang impounding. Wala pong katotohanan na sinabi kong puno na yung dog pound. Wala po akong sinasabing ganun sa kanya. Ang naging payo po ng barangay kay Benny, na itali na lang po niya yung aso niya para po hindi na makahabol sa makakagat ng tao. Hindi naman po niya sinunod. Ayun, kaya po nangyari nung February 28, ayun po si Kagawad na po yung nabiktima ng aso niya. Sa ganun lang, patayin ako nila. Pwede naman hulihin yung aso, pwede naman kausapin. Kahit aminin ko na, akin aso yan, pinalagaan ko. Ganun ba, patayin mo na ako, sakalin niyo ako? Ilang tao kayo? 6. Nakipag-ugnayan ang bitag sa Caloocan City Police Station kung saan dinala si Benny ng barangay nung gabing yun. Ang nangyaring pag-aresto kay Benny hindi raw wasto ayon sa pulisya. Yung nangyaring pag-aresto kay Sir Benny, hindi kasi siya masasabing valid arrest. Bakit? Yung na-violate niya, kung may na-violate man siya o may nagawa siya kay Kagawad, hindi siya valid para arestuin siya.
may proper forum naman doon para ireklamo si Sir Benny sa mga nasabi niya kay Kagawad. Kasi pang-barangay na kaso, dapat in-invite lang siya sinamon siya sa barangay para mapag-usapan kung ano man yung nagawa o na-violate ni Sir Benny o nasabi niyang hindi magandang bagay kay Kagawad para napag-usapan sana doon sa barangay, ma'am. Hindi naman po basta-basta pwede magkulong ng isang tao unless may warrant siya, takas siya sa kulungan, or may nakumit siyang krimen na pang-aresto at dapat siyang ikulong, ma'am. Tinanggalan ako ng pulis ng pusas ito kasi namamaga yung kamay ko ng pusas. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, grabe yung ginawa sa akin ng Kagawad dahil sa aso. Kaya sinabi ko sa kanya, sabi ko, ididemanda kita kasi hindi naman ako nagnakaw, wala akong pinatay, walang drugs na nahuli sa akin, ididemanda kita. Meron po siyang injury na tamo based din sa medical legal certificate niya. So, makakapag-file po siya ng reklamo against kay Kagawad. Possible po kasing i-file namin based dun sa medical certificate niya. May physical injury and illegal arrest po. Kailangan pagka nag-anyaya ang isang pulis, barangay o ang isang tao para imbestigahan ang kanilang kapwa-tao para sa isang krimen, babasahan na kaagad yan ng tinatawag na Miranda rights. Karapatan mo ang manahimik at huwag sumagot sa anumang kaso. Karapatan mo ang kumuha ng iyong sariling abogado at karapatan mo na humingi na mabigyan ka ng abogado kahit na wala kang pambayad sa pribadong abogado. Ang magiging tanong, paano kung hindi binabasahan ng Miranda rights? Paano kung hindi sinabihang pwede kang kumuha ng abogado? Yung tao magiging illegal arrest, yung pagkaka-aresto sapagkat hindi binasahan ng karapatan, hindi sinunod ang saligang batas at syempre pati na yung Republic Act 7438. At dahil diyan nagiging illegal arrest at po pwede ring makulong yung pulis na nang-aaresto, yung barangay na nang-aaresto at yung taong ordinaryo na nang-aaresto ng kanyang kapwa na hindi bababa ng 12 taon pagkakabilanggo. At pagka yan ay barangay official o di kaya pulis, meron ng tinatawag na perpetual special disqualification sa kanyang pagiging empleyado ng gobyerno, pinagbabawalan na siya na maging opisyal o kawani pa ng gobyerno kahit kailan. At kung siya nasa gobyerno na matagal na panahon, ang anumang kanyang benepisyong dapat tatanggapin, ito'y hindi na niya maasahan pa sapagkat hindi na papayagan ng batas na ibigay ito sa kanya. Ang reklamo ni Benny laban sa mga kawani ng Barangay 77, ipinaabot ng bitag Next Generation kay Caloocan City Mayor Along Malapitan. Dito sa Caloocan, hindi natin ito tolerate yung mga maling gawain. Marami na po tayong mga barangay officials na sinuspinde ng Sangguniang Panglungsod. Yun naman ang laging pakiusap ko sa ating Sangguniang Panglungsod. Basta yung merito ng kaso ay malakas at sa tingin natin ay may pagkakamali, hindi natin pwedeng pagtakpan. O talagang kailangang ibigay natin yung kaparusahan pag nagkamali. Lahat po ng mga nagkaroon ng pang-aabuso laban po sa mga opisyalis po ng barangay, meron po tayong Sangguniang Panglungsod through the Committee ng Good Government and Justice na pwede po nila maging takbuhan kapag sila po ay nakaranas ng pang-aabuso. Sigurado po na bibigyan natin ng patas na investigasyon ito po nangyari po sa inyo. Katulad po ng sabi ng ating mahal na mayor, kailangan gabayan po namin kayo para makuha niyo yung hustisyang gusto niyo po. No? Basta namin, tutulungan ka namin maisan pa ng maayos yung yung kaso. Hindi ko masabi kung tama ba yun o mali. Kasi first time lang po nangyari yan, sir, sa amin eh. Lahat naman po kasi nung kunyari may kaguluhan o punta tayo sa barangay, sumusunod naman po. Saka, noon lang, noong time na yun. Kung sa tingin po ng iba, mali yun. Sa akin po kasi paano mo huliin yung isang tao kung hindi mo siya yung pepersahin, ganun. Ma'am, para sa amin po, bilang barangay po kami, ako po barangay official, ginampanan lang naman po namin talaga yung katungkulin namin. Unang-una po, sinasabi ko po sa inyo, hindi po kami nag-aral ng law, hindi po kami nag-aral ng criminology. Sa pag-aano po namin, kaya po ginawa namin po yun. Dahil
para matigil na rin yung simula po nang nangyari yan, hindi kinulong na nila yung aso. Wala na po talaga, hindi na halos gumagala doon tuwing gabi, umaga. Talagang kinulong na nila. Kung hindi pa po nangyari yun, ma'am, basta alam po namin, pinatupad namin yung batas para maging payapa yung community namin. Kalokohan naman yung ganong klase ng dahilan. Wala ka palang pinag-aralan sa batas. Wala ka palang nalalaman sa batas. Wala ka palang kadalubhasaan sa batas. Paano mong masasabi na yung ginagamit mong batas batas nga na pinapatupad ng gobyerno? Medyo mahirap yung ganong klase. Maangas yung ganong klase ng pagpapahayag ng mga nasa barangay. Kung umaamin ka, barangay, na wala kang kaalaman sa batas, paano mong bibigyang katwiran yung pang-aresto mo kung hindi mo ito may papaliwanag na batay pala sa batas? Yun yung malaking problema natin dyan. Ikalawa, kung wala ka palang nalalaman sa batas at nagkakaroon ka ng kawalan ng katiyakan sa batayan ng iyong panghuli o pang-aresto, iparte mo sa pulis. Ganun ang dapat mangyari doon. Hindi yung ikaw yung kikilos sapagkat inaamin mo na nga na hindi mo alam kung labag ba sa batas yun o hindi dahil wala ka namang kadalubhasaan sa batas. Mahirap yung ganong klase ng dahilan. Pagka pinahintulutan natin yan, maraming barangay ang aabuso at umaabuso na sa kasalukuyan sa ganyang klase ng mga pagdadahilan. Kung tunay kang kagawad, hindi tamang ginawa mo. Hinabol ka ng aso, halos patayin mo ako. Kagawad ka pa naman, hindi mo nintindihan ang batas. Panagutan mo lahat ang ginawa mo. Bukod sa pagsasampa ng reklamong administratibo, sinamahan din ng bitag si Benny sa Public Attorney's Office upang maghain ng kasong kriminal laban sa barangay dahil umano sa ginawang pananakit at pag-aresto sa kanya. Hindi kailanman dahilan ang kamangmangan sa batas para lumabi sa isang kawani ng gobyerno sa kanilang kapangyarihan. Hindi trabaho ng bitag ang mamahiya, kundi ilantad ang ganitong klase ng panlalabis at mga abuso sa lipunan. Gayon din ang ipamulat sa publiko ang kanilang mga karapatan na naaayon sa batas. Kung kayo ay nakaranas ng ganitong klase ng pang-aabuso, dumulog agad sa bitag. Sa bitag, ilalaban ka, di ka iiwan. Tandaan, ang QR code na inyong nakikita sa kanang bahagi ng screen na ito ay makakatulong para sa inyong agarang sumbong. Step 1. Itutok lamang sa screen ang camera ng inyong cellphone sa QR code na ito. Step 2. Pindutin lamang ang Urgent Help button. Step 3. Pindutin ang Play button at antayin matapos ang inyong maririnig. Welcome sa Bitag Help Desk. Inabuso ka ba? Pinagsamantalahan ka ba? Niloko ka ba? Pinabayaan ka? Sa loob ng 30 segundo, mag-iwan ng mensahe. Tatawagan kayo tungkol sa inyong sumbong. Kung ito naman ay medical emergency, police or fire, tumawag sa inyong local 911. At the sound of the beep, mag-iwan ng inyong mensahe sa loob ng mahigit 1 minuto at agad may tatawag sa inyo na bitag investigator. Start recording. Tandaan, ang QR code na ito ay para sa inyong agarang sumbong. Maaari niyong bisitahin ang lahat ng digital platform sa loob ng Bitag Linktree. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.